Sakamoto Days Chapter 9 and 10. Nagsimula ang chapter kung saan, tinutulungan ni Xiao Tang si Shin na lagyan ng eye drop ang kanyang mata. Matapos malagyan ni Xiao Tang ang kanang mata ni Shin, napasigaw ito sa sakit, sinabihan naman ni Xiao Tang na, kung makareact daw ito ay parang bata, at lalagyan pa niya ang kanyang kaliwang mata. Ang tinalo naman ni Shin na assassin, ay kanilang tinghalian, at ang antidote na gamit ni Xiao Tang, ay nagmula sa kanya. Tinanong naman ni Mr. Sakamoto ang assassin, kung sino ba daw ang nag-utos sa kanya. Sinabi naman ng assassin, na kung sasabihin niya ba ito, ay pakakawalan ba daw nila siya. Bigla naman kinuha ni Xiao Tang ang patalim na may lason galing sa assassin. Ibinaon niya ito sa braso ng kanilang kalaban, habang unti-unting tinatapon niya ang antidote. Kung hindi daw ito magsasalita ay mauubos na ang laman ng gamot. Nagalit naman si Shin sa ginawa ni Xiao Tang, dahil ang kanyang isang mata ay hindi pa nalalagyan ng gamot. Nagsalita naman ang assassin, at sinabi na ang nag-utos sa kanya, ay ang Dundenkay Limited, ang assassin agency. Ito ay isang mapanganib na kumpanya, na nag-e-espesyalisa sa mga delikadong trabaho na iisang tao lamang ang gumagawa. Sinabihan naman ni Shin ang assassin na, kaya niyang mamatay para sa kanyang trabaho, pero ang dali lang nitong mapaamin. Sinabi naman ng assassin na, ayaw ko pa talagang mamatay, basta trabaho lang ito para sa akin, at wala akong espesyal na katapatan sa kumpanya. Tinanong naman ni Shin kung kasapi ba daw ito sa JAA Hitman. Sumagot naman ito na oo, habang si Xiao Tang naman ay tinanong kung ano daw ang JAA. Sinabi naman ni Shin na ang JAA ay ang Japanese Association of Assassins, isa itong organisadong grupo para sa mga assassins. Sina Mr. Sakamoto at Shin, ay dating kabilang sa JAA, at 400 pababa lamang na profesional na assassin ang kasapi dito. Nagtanong naman ang assassin kay Mr. Sakamoto, kung totoo daw ang mga haka-haka na dati itong kasapi ng order. Hindi naman umimik si Mr. Sakamoto, habang napaisip naman ng assassin na, hindi lamang daw ito urban legend. Dumating naman ang mag-ina ni Mr. Sakamoto at sinaad na, kanina ko pa kayo hinahanap, nandyan lang pala kayo. Sinabi din ni Mrs. Sakamoto na nagugutom na sila, habang sinaad naman ni Shin na, may isang lugar siyang alam na pwedeng umupo at kumain. Nilapitan naman ni Shin ang assassin, sinabihan niya ito na huwag na itong magugulo pa sa kanila. Tinanong naman ng assassin na kung hindi ba nila ito papatayin. Sinabi naman ni Shin na hindi, dahil pumunta sila dito para magsaya. Hindi naman inasahan ng assassin ang sagot ni Shin, habang si Hana naman ay nilapitan ito at nilagyan ng band-aid ang kanyang sugat sa kamay. Sinabi ni Hana na, magaling daw ang ipinakita niya sa entablado kanina, habang nagpaalam na ito. Iniisip naman ng assassin na mga tanga daw ito, at susubukan niya sanang putulin ang tali na nasa kamay niya, ngunit hindi niya ito tinuloy, at sasakay pa daw siya ng isang beses sa roller coaster bago umuwi. Habang kumakain ang pamilya Sakamoto, ay nahilo naman si Shin dahil daw sa antidote na nilagay niya sa kanyang mata, at hindi muna daw ito makakabasa ng mga isipan ng tao. Nagalit naman si Xiao Tang dahil paano na daw nila malalaman ang mga kalaban. Niyaya naman ni Xiao Tang si Mr. Sakamoto na umuwi na, dahil hindi daw gumagana ang kakayahan ni Shin, at magiging delikado ito sa kanila. Humingi naman ng tawad si Shin sa nangyari, habang napansin naman ni Mrs. Sakamoto na ang mga kilos ng tatlo ay parang kakaiba. Kinausap ni Mrs. Sakamoto ang tatlo, at tinanong kung may tinatago ba daw ang mga ito sa kanya. Nagulat naman na natakot ang tatlo sa kanilang narinig mula kay Aoi, habang bigla naman nilipat ang scene sa dalawang tao na nasa harapan ng amusement park. Sinabi ng babae na may salamin sa ulo na, ayoko sa mataong lugar, kaya bilasan na natin at tapusin ito. Sumagot naman ang lalaking naninigarilyo na, sira ulo, ang trabaho na ito ay hindi madali, ito ay isa sa mga pinakamahirap na trabaho. Inasar naman ng babae ang kanyang kasama at sinambit na, tigilan muna ang pagpapanggap na para bang alam mo ang lahat, sino pa ba para sabihin ang mga yan. Nagalit naman ang lalaki at sinaad na, napakasakit mo namang magsalita. Ang pangalan pala ng babae ay si Obiguro, sinabi ng lalaki na tignan niya ang kanyang nilalakaran, dahil may mga langgam sa kanyang harapan, at baka maapakan niya ang mga ito. Dagdag pa nito, napapatayin lamang nila ay ang kanilang target, at yon ang kanyang motto. Namangha naman ng patago si Obiguro sa sinabi ng kanyang kasama, at napakahak daw nito.
Ang assassin na tinalo ni Shin ay nasa banyo, kung saan naghuhugas ito ng kamay. Bigla naman lumitaw ang lalaki na naninigarilyo at kinausap ang assassin. Ang pangalan pala ng assassin na tinalo ni Shin ay Tatsu. Sinabi ng nagyoyosi na, kung may mabigat na dinadala itong problema, ay pwede niyang sabihin ito sa kanya. Sinunggaban naman ni Obiguro si Tatsu, at pinahiga ito sa sahig, at inupuan niya ito sa likod. Pinapaalis naman ni Tatsu ito sa pagkakaupo sa kanya, dahil napakabigat daw niya. Sumigaw naman ang nagyoyosi na, isa kang babae, dapat hindi ka umupo na magkalayo ang iyong mga hita. Nahiya naman si Obiguro, at mabilis na pinaglapit ang kanyang mga hita at tumayo. Ang pangalan pala ng lalaki ay Boyle, kinausap naman ni Tatsu ang dalawa, at tinanong kung ano daw ang kanilang ipinunta dito. Sinabi naman ni Boyle na, pumunta sila upang tapusin ang kanyang trabaho. Sinabi naman ni Obiguro na, kung hindi daw sila pumunta dito, ay baka matanggal na ito sa pagiging assassin. Nagpasalamat naman si Tatsu sa kanilang dalawa, habang na-e-excite naman si Obiguro na makita ang legendary hitman na si Taro Sakamoto. Hindi pa daw nito nakikita si Sakamoto sa ni Boyle, at dahil daw sa ating bida, ang kanyang peklat ay sumasakit. Tinanong naman ni Obiguro na kung si Sakamoto ba daw ang dahilan ng kanyang peklat, habang sinaad naman ni Boyle na, sumakit pa daw ito nung makaraang 2 araw pa. Sinaad naman ni Tatsu sa kanyang sarili na, ang kanilang biroan ay tila magaan lang at kaaya-aya sa pandingin, ngunit sa nakalipas na 2 taon, ang dalawang ito ay pumatay ng mahigit 200 na tao sa Ronrico incident, sila ang pinakamalakas na duo ng Dondenkai, at tiyak na kamatayan na mangyayari kina Sakamoto at Shin. Inilipat naman ang scene sa amusement park, kung saan sinabi ni Shin na wala naman daw silang tinatago kay Mrs. Sakamoto. Sinabi naman ni Aoi na hindi daw ba nakakain ng sapat si Shin, kaya masama daw ang pakiramdam nito. Tinanong naman ni Hana ang kanyang tatay, kung hindi ba ito nasisiyahan. Bigla naman naging masigla sina Shin at Xiaotang, dahil okay naman daw sila, at nag-e-enjoy sa kanilang nakikita, habang si Mr. Sakamoto naman ay inalog ang kanyang mukha, indikasyon na masaya daw ito. Natuwa naman si Mrs. Sakamoto, dahil ang inakala daw nito ay mali. Nagbulungan naman ang tatlo, dahil mahihirapan na silang magpanggap sa ganitong sitwasyon, habang sinabi naman ni Xiaotang na payapa na daw ang kanilang paligid, dahil wala na sila sa sitwasyon na may pumupuntirya sa kanila. Kinausap namang muli ni Mrs. Sakamoto ang tatlo, para sabihin na ang susunod na kanilang pupuntahan ay sa haunted house. Nangamba naman ang tatlo, dahil mahihirapan sila na labanan ang mga assassin kung sakaling may isang lumitaw, at magtangkas sa kanilang buhay. Nagpatuloy na ang pamilya Sakamoto na pumasok sa haunted house, kung saan may isang nakakatakot na nurse ang gumagabay sa kanila. Uminom naman ng anti-anxiety med si Xiaotang, habang sina Shin at Sakamoto ay pinagmamasdan ang lugar. Pinakita naman ng mga bagong dating na assassins na sina Boyle at Obiguro na pinapanood ang pamilya Sakamoto sa CCTV. Habang naglalakad ang pamilya Sakamoto sa loob ng haunted house, ay may biglang isang lalaki na nagpapanggap na zombie ang nagpakita sa kanilang harapan, na ikinatakot naman ni Xiaotang. Namangha naman si Shin sa kanyang nakikita, dahil ito ang pinakamahabang haunted house sa Japan. Sinabi din ito kay Mr. Sakamoto na, ang kanyang pamilya ay nag-e-enjoy, at maganda daw ito. Inisip naman ni Mr. Sakamoto na, huwag maging kampante si Shin, dahil hindi nila alam kung kailan at saan lalabas ang kanilang mga kalaban. May bigla naman umatake sa likuran ni Shin gamit ang kutsilyo, naiwasan naman niya ito, ngunit hindi huminto sa pag-atake ang lalaki, at pinuntirya si Mr. Sakamoto. Napigilan naman ni Mr. Sakamoto ang lalaki, at inakala naman ni Mrs. Sakamoto na ito ay isang zombie ng haunted house. Nakuha ni Mr. Sakamoto ang ID ng zombie, at napag-alaman nila na ang lalaki ay isang baguhan na assassin. Sinabi naman ni Shin kay Mr. Sakamoto na, kung ganito lang ang kanilang kalaban, ay hindi na dapat pa silang mabahala pa. Inilipat naman ang scene kay Obiguro, ikinamangha niya ang magaling na pagkilos ni Mr. Sakamoto sa kabila ng malaki nitong pangangatawan. Ngayon, gusto naman niyang makita ang tunay na kakayahan ng ating bida. Sinabi naman ni Boyle kay Obiguro na, ayaw niyang makita itong mapipaglaban kay Mr. Sakamoto, dahil siya daw ang haharap sa ating bida. Sumangayon naman si Obiguro sa gusto ni Boyle, dahil espesyal na kaibigan niya daw si Mr. Sakamoto. Bigla namang ininom ni Boyle ang isang boteng alak, at sinaad na hindi niya daw ito kaibigan.
Inilipat naman ang scene sa nakaraan ni Boyle, kung saan kasama niya si Mr. Sakamoto sa Assassin Training School. Kinausap ni Boyle ang 14 years old na Sakamoto, at sinaad na, "Ikaw pala si Sakamoto, narinig ko na napakalakas mo daw, at tinrabaho mo din ang aking kaibigan pagtapos niyong mag-training, iniisip ko noon kung anong klaseng tao pa." Hindi naman kumibo ang batang Sakamoto habang patuloy na nagsalita si Boyle, "Huwag kang mag-alala, hindi ako naparito para maghiganti. Gusto ko ang mga taong tulad mo, na malakas pagdating sa labanan, madami tayong pagkakatulad, at sigurado ako na magkakasundo tayo mapasa loob man o labas ng eskwelahan." Matapos ang kanilang unang pagkikita, ay madalas nang sinasamahan ni Boyle ang ating bida kahit hindi niya naman ito pinapansin. Sinabihan ng batang Boyle si Sakamoto na, araw daw ng mga puso ngayon, ngunit para sa kanilang dalawa na malalakas, ay siguradong hindi sila makakatanggap ng tsokolate sa isang babae. May bigla namang dumating na 3 babae na nagbigay ng regalo kay Mr. Sakamoto. Patuloy ang pagdating ng mga babae para magbigay ng mga regalo at tsokolate sa ating bida, ngunit hindi niya naman ito pinapahalagahan, na hindi kinatuwa ni Boyle. Bigla namang dumating si Negumo na may dalang isang kahon na tsokolate, at ibinigay kay Sakamoto, dahil galing daw ang mga ito sa mga babae na humahanga sa kanya. Napansin din niya si Boyle na nasa likuran ng ating bida, at tinanong kung sino daw ito. Sinabi naman ni Taro Sakamoto na, hindi niya daw kilala ito, at kung gusto niya ang mga tsokolate ay kunin na niya daw lahat. Narinig naman lahat ni Boyle ang pinag-usapan ng dalawa na ikinainis niya. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan patuloy na naninigarilyo ito at sinaad na, "Akala ko ay magkakasundo kami, ngunit hindi pala, dahil hindi kami magkatulad." Inisip naman ni Obiguro na, ang inakala ni Boyle na pagkakapareho nila ni Sakamoto, ay isa lamang maling pagkaunawa, at ang trabaho daw na ito, ay para makapag-higantay ito. Bigla naman sinigawan ni Boyle si Obiguro na hindi daw ito maghihiganti, dahil wala naman daw siyang hinanakit sa ating bida. Ibinalik na ang scene sa haunted house, kung saan sina Shin, Mr. Sakamoto at Xiao Tang ay pagod na sa kakalakad, dahil sa haba ng haunted house na pinasukan nila. Niyaya naman ni Xiao Tang ang dalawa na umuwi na, habang si Hana ay patuloy na nasisiyahan sa kanilang ginagawa. Inaasar naman ni Shin si Xiao Tang dahil dinaig pa daw siya ng isang bata, nagalit naman si Xiao Tang sa pang-aasar ni Shin, at biglang ininom ang isang bote ng alak. Tinamaan naman agad si Xiao Tang at inakala na ang kanyang ininom, ay isang gamot na mula sa kanyang angkan. Nagalit naman si Shin dahil ang ininom daw nito, ay isang bote ng alak. May narinig naman silang tunog na nanggagaling sa pintuan na nasa kanilang likuran, binuksan naman ng lasing na Xiao Tang ang pinto, at tumambad ang napakaraming zombie sa kanilang harapan. Nagsitakbuhan ang mga zombie sa pamilya Sakamoto, pilit namang pinuprotektahan ng ating bida ang kanyang mag-ina, ngunit may biglang isang lalaki ang sumuntok sa ating bida, na naging dahilan ng pagtalsik nito papalayo sa kanyang pamilya. Ang umatake pala kay Mr. Sakamoto ay si Boyle, at kasama niya sa tabi si Oborogo. May isang license card naman ang patungo sa ulo ni Boyle, sinubukan naman niyang iwasan ito, ngunit tumama pa din ito sa kanyang pisngi at nagdugo. Si Mr. Sakamoto pala ang naghagis ng license card patungo kay Boyle, habang tinanong naman ni Boyle ang ating bida, kung naaalala niya pa ba ito. Nagalit naman ang ating bida at sinagot na, "Hindi kita kilala kaya umalis ka na dito, saan mo din dinala ang pamilya ko." Hindi naman inasahan ni Boyle na hindi siya makikilala ni Mr. Sakamoto, habang inilipat naman ang scene sa kinalalagyan ni Shin, kung saan kasama niya ang mag-ina ni Mr. Sakamoto. Ang dahilan pala ng magkakahiwalay ni Shin kay Mr. Sakamoto, ay si Oborogo na kasama ang mga zombie sa kanyang likuran. Sinabi naman ni Oborogo na, dapat na daw siyang makontento kina Shin kahit na mahihina lamang ang mga ito. Tinanong naman ni Shin kung sino ito, bigla namang lumabas ang lasing na Xiao Tang, at sinipa sa mukha si Oborogo, na naging dahilan ng pagdugo ng ilong nito. Sinabi ni Xiao Tang na, "Halika na matandang ukluban, ipapakita ko sa'yo ang tunay na Tai Chi Master." Napagtanto naman ni Shin na, si Xiao Tang ay nasa drunken fist style, habang si Oborogo naman ay nainganyo sa pinapakita ng Chinese. Ibinalik naman ang scene kina Mr. Sakamoto, kung saan sinaad ng ating bida na, maghanda ka ng maranasan ang impyerno, habang si Boyle naman ay umiiyak, at gagawin ang lahat ng kanyang makakaya para maalala niya ito. Dito na natatapos ang Chapter 9 and 10 ng Sakamoto Days.
Paki-follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!